Naalimpungatan ako sa mahinang kalabit sa aking balikat. Kahit ayokong magmulat ng mga mata, pinilit ko pa rin itong idilat at bumungad sa akin si Lola Mateo. "Bumangon ka na riyan at naghihintay ng lolo mo sa labas." "Opo, La." Saglit akong pumikit bago nagunat ng katawan at bumangon. Nagpunta ako sa aming munting kusina para magtimpla ng kape. 4:00 pa ng madaling araw kaya kailangan labanan ng antok. Ganito ang kaganapan sa araw-araw. Gigising ng 4:00 at matutulog ng 9:00 ng gabi. Simula nung tumuntong ako sa edad na 10 hanggang ngayong 18 na ako ay hindi ko naranasan ang mahabang pagkatulog sa gabi. Hindi ko rin matandaan na nanaginip ako ng kung ano-ano. Marahil ay sa kadahilan ng palaging pagod ang katawan ko sa araw-araw na trabaho kaya himlay na himlay kahit hindi ganun kahaba ang tulog. Kailangan matapos ngayong linggo ang ginagawa naming bangka dahil ito ang gusto ng may-ari at mayroon ding nakapilang gawain. Oo, ang mga trabahong natutuhan ko sa murang edad ay hindi para sa babae kundi para sana sa lalaki. Ako ang assistant ni Lolo sa kanyang trabaho. Marami akong pinsang mga lalaki, ngunit kahit isa ay walang nais tumulong sa trabahong ito sa kadahilan ng masama ang ugali ni Lolo. Tipong kaunting pagkakamali ay namamalo o kaya'y pagagalitan ka. Madalas akong napupukpok ng martilyo sa kamay kapag nagkakamali sa trabaho. 9 anyos ako noong natuto akong mag-vulcanize ng gulong ng bisikleta hanggang sa natutunan ko rin ang gulong ng motorsiklo. Kumikita ako kahit papaano. Palagi din akong sinasama ni Lolo sa laot para mangisda. Ngunit palagi ring napapalo ng sagwan kapag nagugulo ang lambat dahil sa malakas na hangin at hindi ko magawang kontrolin ng bangka. Ako rin ang nagpipintura sa mga ginagawa naming bangka at naglalagari sa mga kahoy na gagamitin. Minsan, kami ang nagbubuhat sa maliit na bangka papunta sa dalampasigan. Marami ang humahanga sa akin sapagkat nagagawa ko ang ganitong uri ng trabaho kahit na ako ay isang babae. Ngunit hindi nila alam ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko ito gusto. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Gusto kong mag-aral ng high school. Gusto kong makapagtapos pero ayaw ni Lolo sapagkat wala naman daw yumayaman sa pag-aaral. Pakiramdam ko nga, hindi ako dumaan sa pagkabata eh. Dahil hindi ako pinapayagan maglaro dahil magagalit si Lolo. Puro trabaho ang ipinaatupag sa akin at wala akong magawa kundi ang sumunod. Sobrang hirap kapag walang kinalakihang magulang. Hindi ko alam kung nasa na sila ngayon. Tanging alam ko lang ay may kanya-kanya na silang pamilya. Kung hindi dahil kay Lola ay matagal na akong lumayas dito. Oo, sila ang nagpalaki sa akin, pero sa palagay ko ay kalabisan na ito. Naaawa lang ako kay Lola at baka may masamang mangyari sa kanya kapag umalis ako sa poder nila. "Anong oras ka matatapos sa pagkakape mo?" Nagulat ako sa biglaang pagsulpot ni Lolo sa likuran ko at muntik nang tumilapon ang hawak kong tasa. Galit siyang umalis, kaya binilisan ko ang paghigop ng kape at sumunod sa kanya. Nakahanda na ang plywood na pandingding sa bangka, kaya naghalo agad ako ng epoxy para pandikit. "Ilang oras ka na naman kaya matapos sa paghalo niyan?" Galit na talaga si Lolo, kaya binilisan ko ang pagkilos. Natapos namin ang pagdikit ng dingding, saktong mag-aagahan na. Umupo ako sa ilalim ng puno para magpahinga at natanaw ko si Lola na papalapit sa akin. Nakakapagod sa totoo lang. Gusto ko sana bigyan ng panahon ng sarili kong magpahinga sa ganitong gawain. Ngunit papaano? Kapag iniisip ko si Lola, naiiyak na agad ako. "Alam ko, pagod ka na," sabi ni Lola. Naupo siya sa tabi ko. Hindi ako nagsalita at binigyan ko lang siya ng isang matamis na ngiti. "Mag-asawa ka na, Myla. Tutal, nasa tamang edad ka na. Para na rin makapagpahinga ka na sa ganitong gawain." Kunot noo ko siyang nilingon. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o makatotohanan ang kanyang sinasabi. Madalas niya kasi akong binibiro para daw matanggal ang bigat na daladala ko. "Lola talaga, ayan ka na naman sa mga biro mo," napailing na sabi ko. "Pero syempre, kailangan mabait ang mapapangasawa mo ha, yung irerespeto ka at mamahalin ng buo. Higit sa lahat ay handa ka niyang ipaglaban." Natawa ako sa sinabi niya. "Saan naman ako hahanap ng lalaki na papasa sa standard mo, Lola? Tsaka hindi kita iiwan. Huwag mo akong alalahanin, Apo. Matanda na ako at hindi na magtatagal dito sa mundo. Mas payapa akong lilisan kapag alam kong nasa maayos kang kalagayan."
Nagsimulang mamuo ang aking mga luha sa kanyang tinuran. Ngunit pinigilan ko ito nang makita ko si Lolo papunta sa kinaroroonan namin. May bitbit itong pera at papel. "Bumili ka ng pako at pintura sa bayan," utos ni Lolo. "Sige po." Kinuha ko ang jacket at helmet sa bahay bago sumakay sa motor. Malayo-layo ang bayan kaya aabutin ako ng 1 oras bago makauwi. Pagkatapos kong mabili ang nasa listahan ay pumila ako sa bakery at nagulat ako nang makita si Marlon na tumabi sa akin. "Oy, bakit nandito ka? Wala ka bang duty?" Tanong ko sa kanya. "Day off ko ngayon. Inaabangan talaga kita kanina malapit sa inyo. Saktong lumabas ka naman kaya sinundan kita rito." Sagot niya at ngumiti. Kasintahan ko si Marlon at 2 buwan na kaming magkarelasyon. Sa text lang siya nanligaw sa akin at doon ko lang din siya sinagot. Kagabi pa siya nagte-text na gustong makipagkita sa akin dahil may importanteng sasabihin at nagkataon na inutusan ako ngayon. Ito rin ang una naming pagkikita dito sa labas. 1 beses lang din siyang nakabisita sa bahay at hindi na naulit pa dahil itinaboy siya ni Lolo at binalaan na huwag bumalik kahit kailan. Sa totoo lang, hindi ko sineryoso ang relasyon namin dahil ramdam ko rin naman na hindi siya seryoso sa simula pa lang. Kumbaga, inaaliw ko lang ang aking sarili sa pakikipag-textmate sa kanya. Security si Marlon sa isang malaking beach resort dito sa lugar namin at mukhang mabait naman siya. May itsura at kayumanggi ang balat pero 9 na taon ang agwat namin sa isa't isa. 18 ako at 27 naman siya. Naupo kami sa ilalim ng punong akasya at parehong tahimik. "Ano palang gusto mong sabihin?" Pagbasag ko sa katahimikan. "Yayayain sana kitang magtanan." Diretso niyang sagot. Nagulat ako sa kanyang sinabi at saglit na natulala. Hindi ko inaasahan na ito ang kanyang sasabihin. "Anong nakain mo at naisipan mong ganyang bagay?" Nahihiya kong tanong. "Una, para hindi na ako guluhin ang dati kong kasintahan. Pangalawa, nasa tamang edad na ako para mag-asawa. At kaya kitang buhayin lalo na't may maayos naman akong trabaho. Pangatlo, para makaalis ka na rin sa inyo. Pabor sa'yo yun." Hindi lingid sa kanyang kalagayan ko. Kinuwento ko lahat sa kanya simula nung nagkakilala kami kaya napaisip ako sa nais niyang mangyari. Nagkataon talaga ang nais nilang 2 ni Lola. Ito na kaya ang senyales na bigay ng Diyos sa akin? Pero hindi pa natin lubos na kilalang isa't isa, Marlon. Mahaba pa naman ang panahon para kilalanin natin ang isa't isa, Myla. Napahugot ako ng isang malalim na hininga. Pag-iisipan ko muna. "Sana bukas o sa makalawa ay may sagot ka na," sabi niya pa sa akin. Umuwi ako sa amin habang iniisip iyon at kinuwento ko na rin kay Lola ang tungkol sa alok ni Marlon. Sumang-ayon kaagad si Lola, ngunit ako naman nagdadalawang isip. Tumatak sa isipan ko ang mga tanong na tama kaya, hindi kaya ako magsisisi? Paano na si Lola? Kinabukasan ay bumili ako ng pandesal sa malapit na bakery sa amin kasama ang pamangkin kong 5 taong gulang. Sa kasamaang palad ay nasagi ng motor ang pamangkin ko at nasugatan ng ulo. Pagka-uwi namin, galit na galit si Lolo at sinuntok ako sa balikat sa harap ng maraming tao. Kumuha siya ng malaking kahoy para sana ihampas sa akin. Pero iisa lang ang pumasok sa isip ko. Ang tumakbo. Pagkakataon ko na yata itong lumayas. "Takbo, ate!" Dinig kong sigaw ng nakababata kong pinsan na si Hermely. Tumakbo ako ng mabilis kahit alam kong hindi ako mahahabol ni Lolo. Malakas at maliksi pa si Lolo sa edad na 65 pero hindi na siya makakatakbo. Iyak ako ng iyak. Hindi ko naman kasalanan ang nangyari. Mariin akong tumanggi na hindi isama ang bata sa bakery dahil alam kong delikado sa highway. Pero ipinilit ni Lolo na isama ko na lang. Naglakad-lakad lang ako sa kalsada habang iniisip ang mga nangyayari at hindi ko na malayan na nakarating na pala ako malapit sa resort na pinagtatrabahuhan ni Marlon. Dito ako dinala ng mga paa ko at alam kong siya ang makakatulong sa akin ngayon. Natanaw ko si Marlon na abala sa pagsusuri ng mga sasakyan na pumapasok sa resort at nakita niya ako. Matapos ang kanyang ginagawa ay lumapit siya sa akin. "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Umiiyak ka ba?" Sunod-sunod niyang tanong. Bumuntong hininga ako.
Naglayas ako sa amin. Mahina kong sagot. Nagpatuloy ako sa paglalakad-lakad at bumuntot naman siya sa akin. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Naka-duty pa ako. Hintayin mo ako mamaya sa Alona. Tumango lang ako at bumalik naman siya sa pwesto niya. Sumakay ako ng motor papunta sa Alona. Habang hinihintay ko si Marlon ay pumasok ako sa internet cafe. Nililibang ko muna ang aking sarili sa pamamagitan ng pagbukas ng Facebook account. Ilang oras akong nandito at hindi man lang ako nakaramdam ng gutom. Mabuti na lang at kilala ko ang attendant kaya may nakakausap ako. 5:00 ng hapon, nabasa ko ang text ni Marlon na papunta na siya kaya naghintay ako sa labas. 5 minuto pa lang ay dumating na siya sakay ng kanyang motor at may dala siyang bag at malaking plastic bag. Sakay! Utos niya sa akin. Sumakay ako at pumasok kami sa isang eskinita at huminto sa maliit na kubo. Yero ang bubong at pawid naman ang dingding. Iisipin ko bang ito ang sagot sa inaalo ko sa'yo? Tanong ni Marlon nang makababa kami. Parang ganun na nga. Nahihiya kong sagot. May babaeng lumapit sa amin at inabot ang susi kay Marlon at may inabot siyang pera sa babae saka ito umalis. Binuksan ni Marlon ang kubo at pumasok kami. Isa-isa niyang nilabas ang laman ng bag at plastik. Banig, unan at kumot, mga gamit sa kusina. Mukhang pinaghandaan niyang mabuti ang araw na ito dahil bago ang mga kagamitan. Nakakatuwa ring isipin dahil binilhan niya ako ng mga pares ng damit. Hindi ako pwedeng mawala ng matagal sa resort dahil stay-in ako doon at on-call kami in case of emergency. Tatambay lang ako rito ng ilang oras pagkatapos ng duty. Ayos lang ba sa'yo? Paliwanag niya sa akin. Ayos lang. Nagtanong siya tungkol sa nangyari kaya ikinuwento ko lahat. Oo nga pala, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano yun, Marlon? Hindi kita mahal. Kasi mahal ko pa rin si Ruchi hanggang ngayon. Pero hindi kami pwede sa isa't isa. Hindi ako nagulat sa kanyang sinabi dahil maging ako ay ganun din naman sa kanya. Sa madaling salita ay nagagamitan lang kami pero mas maigi na ring tapat kami sa isa't isa. Hindi rin kita mahal. Wala lang talaga akong ibang matakbuhan kasi matutuntun ako ni Lolo kapag doon ako sa mga tiyahin ko. Paliwanag ko naman. Pero may chance naman, di ba? Kilalanin natin ang isa't isa. Malay natin, isang araw. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako magpapabigat sa'yo. Hahanap ako ng trabaho kapag nakakuha na ako ng mga requirements. Paglihis ko ng usapan. Maayos ang naging pagsasama namin ni Marlon. Lagi niya akong dinadalhan ng pagkain kapag dinadalaw niya ako. Binigyan niya din ako ng pera para may pambili daw ako ng pagkain kapag wala siya. 6 na oras niya akong sinasamahan sa kubo pagkalabas mula sa trabaho. Minsan, dito siya natutulog sa gabi at madaling araw ay aalis na rin. Sa loob ng 1 buwan ay naibigay ko sa kanya ang aking sarili. Magkatabi kaming natutulog sa gabi at imposible na walang mangyari sa amin. Babae ako at lalaki siya. Sa mahigit 1 buwan ay unti-unting lumambot ang aking puso. Nagkaroon siya ng puwang, pero hindi ko alam kung ganoon din siya sa akin. Isang araw, nakipagkita sa akin si Hermily sa bayan at kasama niya si Lola. Niyakap ko ng mahigpit si Lola dahil labis ko siyang namimiss. Kumusta ka na, Myla? Maayos naman ako, Lola. Ikaw ba? Maayos lang din ako, Apo. Nandito ako para ibigay ito sa'yo. Inabot niya sa akin ang puting sobre at nung buksan ko ito, nagulat ako sa laman. Ang daming pera nito, La. Hindi ko po ito tatanggapin. Mas kailangan niyo po ito. Ibabalik ko sana sa kanya ang sobre, ngunit pinigilan niya ang kamay ko. Pera mo naman yan eh. Inipon ko ang lahat ng pera na kinikita mo noon dahil alam ko, darating ang araw, nakakailanganin mo ito. Magpakalayo-layo ka na rito dahil hinahanap ka pa rin ng lolo mo. Galit na galit siya sa ginawa mong paglalayas. Pero La, ayos lang ako, Apo. Huwag mo akong alalahanin. Mas importante sa akin ang kaligtasan mo. Magtawagan na lang tayo. Bumalik ako sa Alona at nakita ko si Marlon na may kausap na babaeng buntis. At sa tansya ko ay nasa 5 buwan na ito. Umiiyak ang babae habang hinahagod ni Marlon ang kanyang likod. Maganda ang babae at sa tingin ko ay kaedad ni Marlon. Nakatalikod si Marlon sa gawi ko kaya lumapit ako ng kaunti para marinig ang kanilang pinag-uusapan.
Sige na Marlon, handa na akong makipagtanan sa'yo. Handa na akong iwan ang lahat basta magkasama lang tayo at ang magiging anak natin, sabi ng babae. Alam mong hindi maaari, Chi. Tsaka may asawa na ako. Bakit hindi? Alam kong hindi mo siya mahal kaya pwede mo siyang iwan. Pag-iisipan ko, bukas sasamahan kita sa center para sa prenatal check-up mo. Tila nanlumo ako sa aking narinig. Hindi ko mawari ang aking nararamdaman. Bumilis ang pintig ng aking puso na may halong matinding pangamba. Isa lang ang nasisiguro ko. Nasasaktan ako. Umalis ako at nagpanggap na walang nakita at narinig. Pagdating sa kubo ay uminom ako ng 2 basong tubig at pilit kong kinalma ang aking sarili. Hinintay kong sumunod si Marlon, pero gabi na lang wala pa siya. Nakatulog ako sa paghihintay pero umaga na walang Marlon na dumating. Hanggang sa mag-isang linggo ay hindi niya na ako dinalaw. Nag-text ako sa kanya pero ang lagi niyang sagot, busy sila at palaging overtime. Hindi ako manhid. Batid kong nakapagdesisyon na siya at hindi niya lang ako magawang kumprontahin. Sino ba ako para piliin niya? Mahal niya si Ruchi at magkakaanak na sila. Napagdesisyonan kong umalis na lang. Lalo lang ako masasaktan kung magtatagal pa ako rito at aasa sa imposibleng mangyari. Nagpunta ako sa terminal at sumakay ng bus. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero makakapagsimula ako kahit saan sa tulong ng perang binigay sa akin ni Lola. Nakatulog ako sa biyahe at nang nagising ako ay nasa bayan ako ng San Miguel. Binala ko sana sa Carmen ako bababa pero lumampas na ako ng 2 bayan. Bumaba na lamang ako at naghanap ng marerentahang bahay. Mabuti na lang at nakakita ako agad ng malapit lang sa bayan. Para mabuhay, bumili ako ng refrigerator upang makagawa ng ice candy. Nagluluto din ako ng mga pangkaraniwang ulam at ibinebenta ko sa paaralan. Bumili ako ng ingredients ng sabon at gumawa ako ng maraming dishwashing liquid at binebenta kahit saan. 3 buwan ang lumipas at patuloy ako sa paghahanap buhay. Kailangan kong magsumikap alang-alang sa kinabukasan ng munting anghel na nasa aking sinapupunan. Magli5 buwan na ito mula nung may mangyari sa amin ni Marlon at hanggang ngayon, iniisip ko pa rin siya. Kumusta na kaya siya? Siguro masaya na silang magkasama ni Ruchi. Araw ng Martes ay nagpunta ako sa center para magpa-check up at pagkatapos ay nagtungo naman ako sa palengke. Maraming tao dahil ito ang araw ng kalakalan. Bumili lang ako ng prutas, gulay at kaunting karne. Palabas na ako ng palengke nang matanaw ko ang pamilyar na tindig ng lalaki. Kabababa lang nito sa motor at nakumpirma ko siya matapos hubarin ang suot na helmet. Si Marlon nga, anong ginagawa niya dito? Magtatago sana ako pero huli na dahil nakita niya na ako. Nagkatitigan kami at parehong hindi nakapagsalita hanggang nakalapit siya sa kinatatayuan ko. Sinuyod niya ng tingin ang kabuuan ko at huminto sa malaki kong tiyan ang kanyang paningin. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at napapansin ko ang kamay niyang hahawak sana sa tiyan ko. Bahagya akong umatras at akma sanang aalis pero hinawakan niya ang aking braso. Nagulat ako nang bigla niya akong niyakap. Ang tagal kitang hinanap. Sa wakas natagpuan din kita. Gumagaral-gal ang boses niya at ramdam ko ang emosyon sa mga sinasabi niya. Bakit mo ko iniwan? Suminghot siya kaya alam kong nagsimula siyang umiyak. Paano mo nalamang nandito ako? Tanong ko naman. Hindi ko alam na nandito ka. Kumalas siya sa akin at pinahid ang kanyang mga luha. Bakit ka nandito? Dahil taga rito ako. Diyan sa kabilang barangay ang bahay namin. Nagkataon na bibili ako ng uulamin namin ngayon. Nasorpresa ako. Bakit nga ba hindi ko inalam ang kanyang tirahan? Sana inaiwasan ko palang tumira sa lugar na ito. Dinala na pala siya ni Ruchi sa bahay nila. Grabe, iba talaga maglaro ang tadhana. Sige, maiwan na kita. Nagmamadali akong umalis dahil nahihiya na ako sa mga tao na nakatingin sa amin. Myla! Hindi ko nilingon si Marlon na panay ang tawag sa pangalan ko. Alam kong nakasunod siya sa akin pero bahala na, basta makaiwas lang ako sa maraming tao. Dahan-dahan naman sa paglalakad oh. Nakabuntot siya sa akin hanggang nakarating ako sa bahay. Pumasok ako at sumunod naman siya. Dito ka pala nakatira. Tumingin siya sa mga gamit.
Hindi, doon sa labas. Pamimiloso po ko at natawa siya. Pinasok ko sa ref ang mga pinamili ko at kumuha ng tubig dahil nauuhaw ako. Nakakailang ang presensya niya at lalong lumalakas ang tibok ng puso ko. Pero masaya kong nakita siya sa totoo lang. Baka hinahanap ka na sa inyo. Alibay ko sa kanya. Nanatili akong nakatayo sa harap ng mesa habang hawak ang baso. Ngunit nagulat ako nang yakapin niya ako mula sa likod. Pinapaalis mo na ba ako? Tanong niyang may bahid ng lungkot. Hinaplos ng kaliwa niyang kamay ang aking tiyan. Napapikit ako sa ginawa niya at biglang lumilikot ang baby. Para bang natutuwa siya sa haplos ng kanyang ama. Baka hinahanap ka na ni Ruchi. Ha? Anong Ruchi? Ano pinagsasasabi mo? Natigilan ako sa naging reaksyon niya o nagpapanggap lang kaya siya. Lumipat siya sa harapan ko at pilit niyang hinuhuli ang aking paningin. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at wala akong nagawa kundi salubungin ang kanyang mga titig. Kaya ka ba umalis nang hindi nagpapaalam? Dahil may nakita at narinig ka nung araw na yon? Tama ba? Hindi ako nakasagot dahil yun naman ang totoo. Nakapag-desisyon ka rin naman sa huli, hindi ba? Balik na tanong ko sa kanya. Tama ka. Nakapag-desisyon ako na suportahan siya para sa panganganak niya. Kaya lagi ako nag-overtime sa trabaho. Gusto kong buuin ang 20,000 para ibigay sa kanya para maputol ng ugnayan namin. Yun lang. Mahal mo siya, di ba? Bakit hindi ka pumayag na magtahanan kayo? Gaya nga ng sabi ko noon, hindi pwede. Kasi may asawa at mga anak siya. Kasal sila at mali ang naging relasyon namin noon. Bagay na pinagsisisihan ko. Ngayon ko lang nalaman ng tungkol doon. Hindi niya kasi naikwento sa akin. Marahil ay nahihiya siya. Pero hindi ka na nagpakita sa akin ng 1 linggo. Nag-text ako sa'yo na busy kami. Totoo yun. Hindi kami pwedeng umalis dahil dumating ang mahahalagang guest mula sa Cebu. Kaya binilinan kaming huwag munang umalis. Sana pala, hinintay ko siya ng 1 pang linggo. Nakapag-desisyon akong alokan ka na ng kasal pagbalik ko. Pero wala ka na. Huli na nung nakita ko ang pregnancy test na itinago mo sa bag. Nag-alala ako sa'yo ng sobra at ipinagdasal ko na sana ligtas ka. Nagsisisi ako, Myla. Kung nagtapat lang sana ako ng maaga, siguro hindi ka umalis. Magtatapat ng ano? Nahihiyang tanong ko. Na mahal kita, pero nagdadalawang isip akong sabihin sa'yo dahil alam kong wala kang nararamdaman para sa akin. Sinong nagsabing wala? Mahina kong sabi, sabay lapag ng baso sa mesa. Totoo, Myla? Mahal mo rin ako? Nakita ko ang ningning sa mga mata niya. Parang bata na niregaluhan ng maraming candy. Tinalikuran ko siya at pumasok ako sa kwarto para magbihis. Hindi agad ako lumabas ng kwarto dahil nahihiya pa rin ako sa kanya. Pansin ko rin, natahimik na sa labas, umalis na yata siya. Paglabas ko ay wala na talaga siya. Umalis na nga. Nalungkot ako bigla. Ganun na lang yun? Kinuha ko ang lampin na hindi ko natapos tahiin at naupo ako sa maliit na sala. Maya-maya'y napalingon ako sa pinto nang bumukas ito. Pumasok si Marlon na may dalang maraming prutas at gatas para sa buntis. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa harap ko, saka hinawakan ng 2 kong kamay. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin, di ba? Kaagad nangilid ang aking mga luha. Pinipigilan ko ang aking labi na huwag humikbi. Sa huli, hindi ko napigilan ang mga luha at tumulo iyon ng tuloy-tuloy. Akala ko isisilang si baby na walang ama. Ngayong nakita na kita, hindi ako papayag. Pinahid niya ang aking mga luha, saka hinalikan ako sa noo. Napapikit ako sa ginawa niya hanggang sa naramdaman ko na lang ang kanyang labi na dumampi sa aking mga labi. Sobrang sarap sa pakiramdam na may lalaking nagmamahal sa akin. Kailan palang balik mo sa trabaho? Tanong ko habang nakayakap siya sa tiyan ko. Tanggal na ako sa trabaho kaya umuwi na ako rito. Nag-absent without leave kasi ako nitong 2 linggo para hanapin ka. Tsaka nandito ka rin naman, hindi na ako lalayo ng trabaho. Mabubuhay tayo dito lalo na't may sakahan naman kami. Ngumiti siya ng matamis bago ako niyakap at bumulong. Will you marry me? Bahagyang nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ko inaasahang aalukin niya ako ng kasal sa araw na ito. Tila may paru-paro na nagliliparan sa ilalim ng aking tiyan.
Ito ba ang tinatawag nilang kilig? Oo naman, sagot ko. Masaya kaming dalawa. Walang paglagyan ng saya na nadarama ko sa araw na ito. Makalipas ang ilang araw ay inasikaso namin ang mga papeles na kakailanganin para sa kasal. Gusto ni Marlon na maikasal kami habang hindi pa isinisilang ang aming anak. Tinawagan ko si Lola upang ipaalam ang aming desisyon at masaya siya para sa akin. Nagpakasal kami sa West at dumalo sina Lola, mga pinsan kong babae at 3 tiyahin. Pinaalam daw nila kay Lolo ang tungkol sa kasal namin, ngunit wala siyang pagsang-ayon o pagtutol. Siyempre, dumalo rin ang ina at tiyuhin ni Marlon na ngayon ay magulang ko na rin. Paglipas ng 4 na buwan ay ipinanganak ko ang isang malusog na sanggol na lalaki. Nalaman ko rin na kambal na babae ang isinilang ni Ruchi, pero wala na sila rito sa lugar namin. Lumipat na raw sa Cebu upang ilayo sa kahihiyan ang mga bata. Balita ko rin ay tinanggap at minahal ng asawa ni Ruchi ang mga bata at itinuring na sariling mga anak. Mabilis na lumipas ang panahon. Pinag-aral ako ni Marlon sa high school hanggang 2nd year college pero nagkusa akong huminto. Total, makakapag-abroad naman ako kung gugustuhin ko. Masaya kaming namuhay sa bukid. Kumuha kami ng pwesto sa bayan para sa paninda naming mga gulay at kung ano-ano pa. Hindi ako nagsisisi sa minahal kong lalaki sapagkat natupad ang tanging hiling ni Lola noon para sa akin. Na sana ang mapangasawa ko ay mabait, may respeto sa akin, mahal ako ng buo at handa akong ipaglaban. Ngayon, nasa sinapupunan ko naman ang sanggol na babae at anumang oras ay isisilang ko na ito. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.